Xiaomi Pad Mini para sa mga naghahanap ng mas maliit na Android tablet nang hindi mo mamaliitin yung performance. Check mo to. Okay, so quick unboxing and specs lang muna tayo ngayon. Ito yung box and same lang naman yung packaging niya sa ibang mga Xiaomi Pads natin. Andyan yung compact na tablet syempre and meron pa rin tayong charger and cable. Usapang form factor muna tayo. Personally, fan talaga ako ng mini tablets kasi mas nagagamit ko siya kesa sa mga 10, 11 inches pataas. Mas madaling bitbitin kahit sa mga sling bags, kasya. Hindi nakakangalay gamitin, nakakapag-script din ako ng maayos dito at mas komportable ring maglaro ng games dahil mas madali nating maaabot yung mga on-screen buttons. Yung iba pa, pag-usapan na lang natin sa full review pag tapos na ako sa testings. So check na lang muna natin yung build at design. Simple lang naman yung looks, naka-metal unibody na rin tulad sa ibang mga Xiaomi Pads natin. Wala nga lang fingerprint scanner yung power lock button natin dito na downside para sa akin since face unlock ang magiging option natin para mas mabilis na hindi ganun ka-secure. Pagdating naman sa display, 8.8 inches yung screen size, mataas yung resolution para sa ganitong klase ng tablet at hanggang 165Hz na rin yung screen refresh rate. Mas malaki siya ng konti kumpara sa iPad mini and diretsuhin ko na rin na better display din talaga to overall since medyo outdated na rin yung display natin sa iPad mini. Mas smooth looking display to, mas maliwanag, mas magandang panooran ng videos. Yung performance ang isa pang magpapapanalo dito kasi tulad sa bagong labas lang din na Xiaomi 15T Pro, gamit din dito yung flagship chipset ng MediaTek na 3nm Dimensity 9400 Plus. Sa ngayon, 8256 option pa lang yung ino-offer nila sa Shopee. Hindi ko pa rin alam kung mag-o-offer sila ng mas mataas pa. Sana oo, mga 12,512 sana para maging goods din sa mga gumagamit nito for content creation, video editing, or kung ano pa mang may malalaking file size. Hindi tayo naka-quad speakers ngayon. Kadalasan kasi quad speaker setup pag Xiaomi Pad. Dito, mukhang hindi rin talaga uubra dahil nga sa smaller form factor. Pero sa testing ko so far, malakas din naman and goods na rin nung nanood ako ng konti sa Netflix. Battery capacity ay 7,500 mAh with 67 watt of fast charging. Hindi ko pa natitest yan pero decent to sa ganitong size. Almost same battery capacity na rin sa Legion Y700. And tulad din sa Y700, dalawa yung Type-C ports natin dito which is very convenient din lalo na kung gagamitin mo ng naka-charge. At para naman sa camera, 13 megapixel main, 8 megapixel selfie at eto yung konting samples natin.